Alright mga kapatid, panibagong kasinungalingan at kalokohan na naman ng China itong panonoorin at bibigyan natin ng reaction video. Ang Chinese ambassador nila mga tol ay nagbigay ng pahayag at ang China daw mga tol ay laging iginigiit o ipinipilit mga kapatid yung maayos na pag-uusap, mapayapang pag-uusap mga tol. At sumasagot lamang daw sila sa mga provokasyon. Na walang binanggit mga kapatid pero alam naman natin kung ano ang nangyayari dito mga tol. So ang lumalabas mga kapatid, sila ang mabuti, sila ang mabait, sila ang inosente at tayo naman ngayon ang salbahe, tayo ang nanggigipit at tayo mga tol ang nangaagaw ng kanilang teritoryo. Ganito katindi ang mga yan mga kapatid. No? Ayon dito sa report mula rito sa GMA mga kapatid, yan, Ambassador Wang Xilian sa PH China Relations, yan China has always insisted on addressing the differences through dialogue and consultation mga tol. Ito yung ginigiit nila mga tol. Through dialogue and consultation daw, no? Pero mga kapatid, nakikita naman natin na iginigiit nila yan hindi sa pamamagitan ng pakikipag-usap, sa pamamagitan ng mga panghaharas, patuloy na pangwa-water cannon, pagbangga sa atin at gamit ang mga panghaharas, mga marahas o agresibong mga gawain mga kapatid dito sa West Philippine Sea. Ganito sila kaloko no? Ganyan sila kasinungaling Anyway, panoorin na lamang natin to at samahan ninyo ako, bigyan natin ng reaction. Pwede kayo magbigay ng inyong komentaryo sa ibaba mga tol. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Tiniyak ni Chinese Ambassador Wang Xilian na lagi raw idadaan ng China sa maayos na pag-uusap ang pagresolba sa mga issue nila sa Pilipinas. Di mo? Kita mo kung gaano kasinungaling mga tol? Lagi daw idadaan ng China sa maayos na pag-uusap. Tanong, dun ba nila idinadaan mga tol? Dinadaan nga nila lagi sa marahas na mga aksyon Wala nga silang pakialam kung may masaktan o masira sa atin mga tol Di ba? Kita nyo kung gaano kasinungaling to mga to. China and the Philippines have maritime differences, but China has always insisted on managing and addressing the differences through dialogue and consultation. China and the Philippines have maritime differences, no? But China, binibida niya, syempre, bansa niya yun But China has always insisted on addressing the differences through dialogue and consultation. No? Ini-insist daw nila mga kapatid o lagi nilang iginigiit na idaan na lang daw yung differences natin o yung pagkakaiba na sa pamamagitan ng pag-uusap o mabuting pag-uusap at consultation. Kayo na mismo makakasagot mga tol Kayo na mismo ang nakakasaksi sa mga nababalitaan natin. Etong kamakailan lang mga tol, wala pang isang linggo ang nakakaraan. Kaya malinaw na malinaw pa sa isipan natin mga tol kung ano ang ginawa nitong mga to. Diba? Kung anong ginawa nila. Yung BFAR natin mga tol, hindi naman sila pinoprovoke. Hindi rin yun warship at hindi rin yun mga sundalo. Yun ay isang barko na mamimigay lamang sana ng ayuda, humanitarian mga kapatid mission, ayuda sa mga mangingisda, mamimigay ng libreng krudo, mamimigay ng groceries mga tol. Walang banta, walang threat sa kahit na anumang bagay mga tol kasi BFAR yun Diba? BFAR yun Mamibigay lang talaga ng tulong yun sa mga mangingisda. Anong ginawa nila mga tol? Through consultation ba? 'Di ba? Through dialogue ba ang ginawa nila mga tol? Ang ginawa nila, winater cannon nila. Binangga nila mga tol. Tapos dito sa may hasa-hasa mga tol, tinutukan nila ng laser, sumakit yung mata ng mga crew. Tanong, naniniwala pa ba kayo rito sa mamang to? We have maintained several restraints, and at the same time, we will take measures against provocation. Sinasabi niya, we have maintained o mini-maintain daw nila yung several restraint, yung ginagawa nila. And at the same time, we would take measures against provocation. Anong provokasyon? Doon sa mamimigay lang ng ayuda o mamimigay lang ng grocery, mamimigay lang ng krudo, anong provokasyon doon?
and safeguard our legitimate rights and interests. Doon nga lang sa sinasabi niyang safeguard our legitimate rights and interests, kasinungalingan na isa pang kasinungalingan yun mga tol eh. No? Ay naku po. and safeguards our legitimate rights and interests. Walang partikular na insidenteng binanggit si Wang sa forum para sa Philippine-China relations. Pero nitong December 4, binangga at binomba ng tubig ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa Bajo de Masinloc. Di ba? Yan ba? Yan ba yung always insisted on addressing the differences through dialogue and consultation? Iba yung sinasabi niya mga tol sa ipinapakita nila. Narangan at sinagi rin ng CCG ang mga barko ng BIFAR at Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal. Ano, December 4 lang yan, oh. Di ba? Kahapon sinubukang harangan ng China ang eroplano ng BIFAR na maghahatid ng pamasko sa Pag-asa Island. Oh, isa pa yan, oh. Yung eroplano ng BIFAR na maghahatid ng pamasko daw, mga tol, dito sa Pag-asa Island, na-radio challenge nila at gusto nilang harangan. Provokasyon ba yan? Eh, Pag-asa Island sa Pilipinas yun. Una na sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na Pilipinas ang pasimuno sa mga insidente sa Bajo de Masinloc at Escoda Shoal nitong December 4. O, di ba? Sa atin ang sise, mga tol. Tayo masama. Tayo lumalabas ditong mga api. Tayo lumalabas ditong mga loko-loko, mga tol. Tayo lumalabas dito na mga agaw. Ano, what happened between China and the Philippines at sea recently was caused by the Philippines' deliberate infringement and provocation, mga tol. Diba? Hindi nila kayang panindigan, mga tol, yung ginagawa nila. Ayaw nilang i-account sa sarili nila. Hindi sila accountable, mga tol. Patuloy raw dedepensa ng China ang kanilang sovereignty at karapatan ng naaayon sa batas. Naayon pa sa batas. Naayon pa sa batas. Anong batas? Batas lang nila, mga tol. Pero pag hindi nga nila matanggap-tanggap yung sinasabi ng batas eh. Di ba, mga tol, UNCLOS? UNCLOS sa batas yun, mga tol. United Nations Convention on the Law of the Sea. Law of the Sea. Batas sa karagatan. Ano sinasabi? 200 nautical miles exclusive economic zone sa Pilipinas yun. Yun ang sabi ng batas, mga tol. Hindi ang Pilipinas ang nagsasabi nun, ha? Law of the Sea ang nagsasabi nun. Tanong, kinikilala ba nila? O ngayon, paano nila masasabing naaayon sa batas? Tanong, baka naman kasi hindi sila member nun o baka naman kasi hindi sila kasali dun sa UNCLOS na yun. Nakapirma pa nga sila dun, mga tol, eh. Signatory nga sila dun, eh. Kaya ewan ko na lang kung kayo naniniwala pa kayo sa mga pro-China rito sa Pilipinas. Talaga, nako. Nagain na ng diplomatic protest ng Department of Foreign Affairs laban sa China kaugnay sa mga harassment noong December 4. Wala pa silang bagong pahayag tungkol sa bagong sinabi ng mga opisyal ng China. Ay, nako. Alright mga kapatid, eto, ibang balita naman, no? Binigyan ng ultimatum. Ultimatum na mga tol ang ibinigay, no? Binigyan ng isa pang one last chance ng NBI si VP Sara Duterte, no, hanggang December 31 para magpakita sa NBI dahil hindi na naman ata siya sumipot nitong December 11, mga tol, no. Ito sabi rito sa report, no. Muling binigyan ng pagkakataon ng National Bureau of Investigation si Vice President Sara Duterte hanggang sa katapusan nitong Disyembre para harapin at magpaliwanag kaugnay sa issue ng umano'y kanyang mga naging banta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito yung kaugnay doon, mga tol, sa video niya na sinabi niyang may nakausap na daw siyang tatrabaho dito sa first couple at saka kay House Speaker kung if ever na may mangyari sa kanya, no, mga tol. Ngayon, pinapaharap siya sa NBI para ipaliwanag, mga tol, eto mga binitawan niya. Pero hindi pa rin daw siya humaharap kaya binigyan siya ng last chance hanggang December 31 ngayong taon na to. So, panoorin natin to mula sa UNTV. Walang Vice President Sara Duterte na dumating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Pasay City kahapon. Sa ikalawang pagkakataon, hindi na naman sumipot si VP Sara at ang pangalawang pagkakataon siyang hindi sumipot. Ang kanyang legal counsel ang nagpakita sa opisina ng NBI, dala ang liham mula sa Vice Presidente.
Lagi kong sinasabi, ang kaso, hinaharap. Hindi tinataguan yan. Harapin mo yan. Problema mo yan eh. Okay, but then, kung ayaw niyang harapin, talikuran niya, look out ni ma'am yun. Look out niya po yun. Wala po tayong magagawa doon. Lahat ng problema hinaharap. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, mauunawaan naman nila kung talagang abala ang Vice Presidente sa trabaho. Pero ang hindi lang katanggap-tanggap na dahilan para sa NBI ay kung ang idadahilan nito ay Kung ang reason lang kaya hindi sisipot ay Christmas party, that is not justifiable. But then, the Vice President showed courtesy by sending her counsel talking to us at may letter na ganun. Enough na sa akin yun. Hindi na ako masyadong parang kumbagay Bad trip. mapil na parang napagwalang bahala. Well, may paliwanag naman dito si Vice President, mga tol, at para maging patas lang tayo. Ang sabi ni VP, sa pagkakaintindi niya daw kasi is kahit na hindi na siya magpunta, no, basta magpapadala na lang siya ng letter mula sa kanya at ipapadala niya na lang yung kanyang representative o yung legal counsel niya. So yun ang pagkakaalam niya at marami nga daw siyang errands. Yun nga sabi, Christmas party, tapos may dadaluhan daw siyang wake o burol, mga tol, ng kamag-anak niya ata, mga kapatid. No, ayun ang isa sa mga napanood nating reason ni VP Sara sa isang interview niya. Pero eto, ini-insist pa rin ng NBI na kailangan humarap siya personal. So binigyan siya hanggang December 31. Malinaw na siguro to, mga tol, na talagang hinahanap yung presensya niya, no? At hindi pwede yung mga letter lang. Pero kung sa ikatlong pagkakataon ay hindi pa rin siya haharap, mga tol, sa kabila ng alam niya na siguro yun na kailangan talaga ng presence niya at hindi pa rin siya humarap, hindi na natin alam kung ano susunod na mangyayari, mga tol, no? Tuloy natin to. dahil hindi nakadalo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si BP Sara, magsesentro na lang ang investigasyon ng NBI sa mga hawak nilang ebidensya. Yun nga, ang mangyayari nga kung ano yung meron kaming ebidensya, ayun na lang. Ganun na nga po. Siyempre, di ba? Pagka inaakusahan ka, hindi ka sumagot, your silence condemns you. Ooh, your silence condemns you. No, sabing ganon. At para naman mabigyan ng pagkakataon na makuha ang panig ng Vice Presidente, nakahanda na maghintay ang NBI hanggang sa katapusan ng Disyembre. Ngayon, kung iginigiit ni VP Sara, mga tol, na kailangan maging patas at hindi pwedeng bias, mga tol, binibigyan nga siya ng pagkakataon para magpaliwanag, di ba? So, kailangan talagang humarap siya kasi kung hindi, ang sabi ng NBI, kung ano yung mga hawak nilang ebidensya, particular na, mga tol, yung video niya mismo ni VP Sara, kung saan ando doon mismo yung nagsabi siya na may nakausap na siyang tao. At yun nga ang tatrabaho doon sa first couple sa speaker kung sakasakaling may mangyari sa kanya, yun ay magiging ebidensya, mga tol. Sabi nga nung NBI director, your silence condemns you, di ba? So dito, kung hinahanap niya yung fair justice o fair na pagtingin, kailangan talagang harapin niya kung ano yung ibinibigay sa kanya, di ba? Wala. Ni higing wala. Sa akin lang nanggaling yun na while we are studying this for that period, no, itong hanggang end nitong December, ay biglang dumating si BP, welcome po. Pero wala kaming hindi namin siya nire-require, hindi namin hinihingi, hindi sila nagpasabi. Wala po. Akin lamang po yun. Kadugtong po yun ng due process at ng courtesy namin sa Vice President. Muli namang iginiit ng NBI na magiging patas sila sa gagawing investigasyon sa threat na natanggap ni BP Sara at maging sa pagbabanta umano nito laban sa Pangulo. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Alright, mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa mga balitang binigyan natin ng reaksyon ngayon tungkol sa paninisin ng China sa atin at pambabaliktad at lumalabas na tayo pa ang masasama? Tayo pa ang nangaagaw at tayo pa ang pasimuno ng kaguluhan at sila naman ay hugas kamay kahit na kitang-kita na ang tae sa kanilang mga mukha, mga tol, no? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibabaw. Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.